Magandang umaga rin po. Kayo po ba si Sir Masong? Ako yung bagong accountant ng kumpanya. Inutusan po kasi ako ng head office para i-check ang mga adjustments sa kinikita ng kumpanya. Pwede ko po bang makita ang mga records? Ito ma'am, ang lahat ng record. Mang Romeo, pwede pong makita yung listahan ng sahod nyo? Mang Romeo, tigil nyo muna yan. Bakit, boss? May utos po ba kayo? Yan ang gusto ko sa inyo. Wala kang reklamo sa trabaho. Siyempre naman po. Ito lang po yung matinong trabaho na pasukan ko na napermanente po ako. Kaya nga po, dapat alagaan nyo to at palagi nyo akong susundin. Oo, boss. Yan nga pala, bakit niyo po ako pinatigil sa ginagawa ko? Ano ka ba? Ito sahod mo na. Oo nga po pala. Nakalimutan ko po kasi. Siguro naman, kasya na yan sa pamilya mo. Sana nga po, boss. Kasi palagi akong nangungutang kapag hindi nakakasapat. Matanong ko lang po, magkano po ba ang isang araw ko dito, boss? Matagal na po kasi ako dito, pero hindi ko po alam. Tinatanong mo pa? Andyan na nga sa loob yung pera? Ganun po ba? Pasensya na po. Alam po naman ninyo. Yan kasi ang hirap sa inyong hindi nakapag-aaral eh. Kung alam mo sanang bumasa at magkwenta, edi alam mo ang lahat. Sige na, tuloy mo na yung ginagawa mo. Ang hirap naman ng ganito. Pagod ka, tapos tipid ka pa sa pagkain. Magandang araw po. Nandiyan po ba si Sir Masong? Magandang araw din po. May pinuntahan po siya. Sino po sila? Ako po yung bagong accountant ng kumpanya. Inutusan po ako ng head office para i-check ang mga adjustments sa mga kinikita ng kumpanya. Kayo po, trabahador po ba kayo dito? Opo, ma'am. Ilang taon na din po ako dito. Ganun po ba? Bakit ganyan lang po ang kinakain ninyo? Maganda naman po ang pinapasahod ng kumpanya sa mga empleyado. Halos palaging ganito po, ma'am. Malimit po kasing kinukulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Ho? Bakit? Magkano po ba yung sinasahod niyo buwan-buwan? Hindi ko po alam. Hindi po ako marunong magbasa at magpenta. Ito po yung sinahod ko ngayon. Teka, kulang na kulang po talagang pinapasahod nila sa inyo. Palaging ganyan lang po ang binibigay na sahod ko ni Boss Masong. Sandali lang po. Saan po ba nagpunta si Sir Masong? Hindi ko po alam. Ma'am, nandyan na po pala siya. Ma'am, magandang umaga po. Sino po sila? Magandang umaga rin po. Kayo po ba si Sir Masong? Ako yung bagong accountant ng kumpanya. Kinagagalak po kitang makilala. Inutusan po kasi ako ng head office para i-check ang mga adjustments sa kinikita ng kumpanya. Pwede ko po bang makita ang mga records? Sige po, ma'am.
Dito po tayo. Ito ma'am, ang lahat ng record. Mang Romeo, pwede pong makita yung listahan ng sahod nyo? Teka po, bakit pati sahod ng empleyado pagkakalaman nyo? May karapatan po akong panghimasukan ang mga ito. Bakit? Takot kayong malaman ng pandaraya nyo? Ma'am, ano po kasi, Alam ko na po ang lahat na hindi nyo binibigay ang tamang pasahod nyo sa mga empleyado nyo araw-araw. Hindi ka na naawa sa tulad ni Mang Romeo. Nagpapakahirap siyang magbuhat ng mabibigat na kahon para kumita, tapos ito lang ang ginagawa mo? Bakit, sir? Kulang pa ba ang binibigay ng kumpanyang sinasahod mo? Eh halos wala pa sa kalahati ng mga sinasahod nila ang sahod mo. Maging makatao at makatarungan ka naman sana pagdating sa mga empleyado mo. Pinaghirapan nila ang bawat sentimong kinikita nila. Habang ikaw nagpapakasasa sa ibang parte nito? Paano mo nakukuhang ipakain sa pamilya mo ang galing sa pandaraya, ha? Pasensya ka na, pero kailangan malaman ito ng kumpanya para managot ka. ma'am, wag naman po. Paano na ang pamilya ko pag natanggal ako dito? Yan din sana ang inisip mo. Paano din ang mga pamilya nila? Gayong hindi naman sapat ang binibigay mong sahod sa kanila. Ang laki ng tiwala at respeto ko sa inyo, boss. Pero ganito palang ginagawa ninyo sa amin. Pasensya na kayo, Mang Romeo. Alam kong mali ako. Pasensya ka na rin, sir. Pero kailangan pagbayaran mo ang lahat ng maling ginawa mo. Hindi na makatao ito. Alam mo naman siguro kung anong mga consequences na pwede mong gawin. Yun ay kung ibabalik mo ang lahat ng kulang na pinasahod mo sa kanila. O ang makulong ka at tuluyang matanggal sa trabaho. Kung tutuusin, pwede ka nilang kasuhan, sir. Dahil hindi sapat na pinaghirapan ang ibinibigay mo sa kanila. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Nakakasigurado po akong kakasuhan siya ng kumpanya at tatanggalin na sa posisyon. Kaya pasensya na po kayo, sir. Kasalanan din po ninyo ito. Tara na po, Mang Romeo. Sige po, ma'am. Ano itong nagawa ko? Masyado akong naging sakim sa pera. Ang dignidad ng isang manggagawa ay hindi nakikita sa laki ng kanyang kinikita, kundi sa tapat na pawis at galing na inaalay niya araw-araw. Ngunit sa bawat pagtatangkang apihin o dayain sila, nararapat lang na sila'y ipaglaban, sapagkat ang karapatang pangtao ay katarungan ay hindi nasasabing pribilehyo ng iilan, kundi karapatan ng lahat. Huwag tayong matakot manindigan dahil sa bawat hakbang ng katotohanan ay may kaakibat na pag-asa at tagumpay. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.